Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kaka-enlighten ang mga salita ni Su Yingxia, gusto niyang hilahin si Xiao Tao sa kanyang inferiority complex. Mahirap ang lahat sa simula, huwag kang panghinaan ng loob dito, sa totoo lang, ang iniisip ko balang araw, tataas ang antas ng iyong paglilinang, at kapag kailangan ka ng iyong kapatid na si San Chen, matutulungan mo siyang direktang labanan ang kalaban. Magkapit-bisig kayo para sumulong at umatras ng sama-sama. Kung wala talagang paraan para umatras, bilang kahalili ng pango, maaari kang magkaroon ng iba't ibang pag-unawa at pamamaraan ng paggamit ng pango palakol. Pagdating ng panahon, sa bentahe ng pango-axe, tuluyan na nating maibabalik ang pagkabulok. The couple of gods and immortals, yun lang. Nang marinig ito ni Xiao Tao, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kung magiging ganito siya kay Kuya San Chen, malamang madyay gising si Xiao Tao na tumatawa sa panaginip niya. Kung tutuusin, iyon ang pinangarap niya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, mabilis na napagtanto ni Xiao Tao ang kanyang maling ideya, may mga bagay na kaya niyang isipin mag-isa, ngunit ang mga iyon lang ang naiisip niya. Sa harap ng ivory at kabaitan ni Su Yingxia sa kanya, alam ni Xiao Tao na hindi siya maaaring lumampas sa dagat. Ate Ivory, ang pinakamalaking hiling ni Xiao Tao ay matulungan niya si Kuya San Chen, sa ibang bagay, hindi naglakas loob si Xiao Tao na isipin iyon, at hindi niya ito iisipin. Ngumiti si Ivory, the more she interact with Xiao Tao, the more she like this girl. Simple, mabait, at may sariling prinsipyo at paninindigan. Silly girl, you don't have to respect me so much. I know that because of my existence, you won't have any thoughts about your San Chen brother. Pero paano kung isang araw wala na ako dito? Wala ka ba dito? Pagkarinig nito, nabigla si Xiao Tao, Ate Ivory, anong ibig mong sabihin dito? Ikaw, ayaw mong iwan si Kuya San Chen di ba? Hindi, mahal na mahal ka ni Kuya San Chen. Alam na ni Xiao Tao noong nasa void sect siya na kapag wala ka na, siguradong mababaliw si Kuya San Chen. Nang marinig ito ni Su Yingxia, bahagyang umasim ang kanyang puso. Siyempre malinaw na malinaw kay Han San Chen ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, kung minsan, ang kapalaran ay palaging naglalaro ng mga trick sa mga tao. Gayunpaman, ayaw niyang makita ito ni Xiao Tao, kaya ngumiti siya at sinabing, I'm telling you what if, kung isang araw, wala na talaga si Ate Yingxia, dapat may tao sa tabi mo, Kuya San Chen. At ikaw ba talaga ang taong iyon? Ang simpleng Xiao Tao ay may sariling paraan ng pag-iisip at umiling, kahit na dumating ang oras na iyon, gagawin ni Xiao Tao ang lahat para matulungan si Kuya San Chen, ngunit hinding-hindi niya iisipin si Kuya San Chen at palaging maghihintay na salubungin siya, bumalik na si Ate Zia. Hindi napigilan ni Ivory na imulat ng bahagya ang kanyang mga mata. Si Xiao Tao, ang batang ito, ay minsan ay napaka-inosente na ito ay nakadarama ng pagkabalisa sa mga tao, at kung minsan siya ay napaka-inosente na ito ay nagpaparamdam sa mga tao na medyo hindi makapagsalita. Paano kung hindi na ako babalik? Hindi ka na makakabalik, paanong hindi na babalik si Ate Ivory? Xiao Tao, walang ganap sa mundong ito. Maaaring namatay ako dahil sa sakit, di ba? Hindi natin makokontrol ang hinaharap. Hindi ba? At that time, we need to make plans in advance. Do you think this is true? Halatang medyo naguluhan si Xiao Tao sa sinabi ni Ivory, at saglit na hindi niya alam kung paano sasagutin ang tawag. Nang makitang hindi umimik si Xiao Tao, diretsyong hinampas ni Ivory habang mainit ang bakal, paano kung dumating ang oras na iyon,
at kailangan ng kapatid mong si Sanchen ng taong mapagkakatiwalaan kung mag-aalaga sa kanya at samahan siya. Ikaw ang pinakaangkop na tao, kahit man lang sa aking pananaw. Sana maalagan mo siya sa buhay. I trust you very much as a person, but in business, I also hope you can help her. Ang iyong kapatid na si Sanchen ay magiging isang hari, kailangan niya ng isang mabuting asawa at isang babaeng makakatulong sa kanya na makibahagi sa mga gawain sa mundo. So, kaya nga tinuturuan kita ng exercises ngayon. Nang matapos magsalita si Ivory, si Xiao Tao, na matagal nang nag-uusap, ay tila biglang naalala na may mali, nagmamadali siyang tumingin kay Su Yingxia at sinabing, Ate Yingxia, ikaw, may mali sa iyo ngayon. I always feel like you are explaining some behind-the-scenes matters to Xiao Tao. Ikaw, ayaw mo talagang iwan si Kuya Sanchen diba? Tsaka wala ka naman talagang injured diba? Huwag kang ganyan, kung nasugatan ka, go and tell Kuya Sanchen. Kuya Sanchen ay may kakayahan na siguradong makakaisip siya ng paraan para mailigtas ka, pwede bang wag mong isuko ang sarili mo? Nang matapos siyang magsalita, bago pa makapag-react si Ivory, diretsong binuhat na ni Xiao Tao si Ivory at naglakad palabas. Nagmamadaling humiwalay si Ivory kay Xiao Tao, kung ibinunyag niya ito kahit kaunti kay Han Sanchen. Sa karakter at pagbabantay ni Han Sanchen, tiyak na mahulaan niya ang maraming bagay ng sabay-sabay. Xiao Tao, nag-o-overthink ka, nagpapalagay lang si ate sa'yo, ang punto ay hindi kong iiwan ng kapatid ko ang kapatid mong Sanchen, pero kung wala si ate, dapat may kakayahan kang tumulong sa kapatid mong Sanchen, naiintindihan mo ba? Inosente pa rin ang Xiao Tao. Matapos marinig ang ilang salita mula kay Su Yingxia, bigla niyang nakontrol ang kanyang ritmo. Oh, naiintindihan ko, Ate Ivory, masyadong impulsive ang Xiao Tao ngayon lang. Isang walang magawang ngiti ang ibinigay ni Ivory at sinabing, hindi bale, okay lang na pag-usapan natin ito ngayon, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo masasabi ang mga salitang ito sa iyong kapatid na si Sanchen, o kahit na magbanggit ng isang salita tungkol dito. Panipi, alam mo rin kung gaano ako pinapahalagahan ng iyong kapatid na Sanchen, masama kung ipag-iisip ko siya ng sobra. Naiintindihan ng Xiao Tao, huwag kang mag-alala, Ate Ivory. Okay, then let me ask you, may tiwala ka pa ba na ipagpatuloy ang pag-practice sa akin? Oo naman, kung ayaw ni Ate Ivory sa Xiao Tao, talagang gagamitin ng Xiao Tao ang buong lakas niya para mag-aral ng mabuti. Then let's continue, ngumiti si Ivory. Pagkatapos ayusin ang mood ni Xiao Tao, nagsagawa si Ivory ng bagong pinaghalong pagsasanay para sa Xiao Tao. Ang paksang ito ng pagsasanay ay tila simple, ngunit ang proseso ay talagang napakakomplikado, dahil kailangan mong isaalang-alang ang isang pangunahing sitwasyon ng Xiao Tao. Nahirapan talaga siyang magtayo ng pundasyon, kaya sa simula, nakatadhana na ang maraming bagay na hindi ganap na mabuo sa nakasanayang paraan. Maraming beses, ang Ivory ay nangangailangan ng ibang paraan ng paglalaro, iyon ay, upang makuha ang kalahati ng resulta sa kalahati ng pagsisikap, upang ang mga meridian ng Xiao Tao ay maaaring ayusin at mapasok ng kanyang sarili, at ang isang epektibong ngunit panandaliang pansamantalang pag-activate ay maaaring makamit. Pagkatapos, sa batayan na ito, ang isang kaukulang sapilitang paghahagis ng panloob na elixir ay isasagawa. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang operasyon ni Ivory ay talagang walang utak, dahil ganap niyang pinilit ang kanyang sarili na gamitin ang kanyang sariling enerhiya upang buksan ang mga meridian ng Xiao Tao. Conventionally, walang sino man ang aktwal na gumagawa nito. Napakatangang gawin ito, magbabayad ka ng malaki, ngunit ayon dito, ang reward na makukuha mo ay talagang mas mababa sa 10% bahagi ng binayaran mo, o mas mababa pa. Sa ilalim ng ganitong mga kalagayan, gaano karaming tao ang handang gawin ito? Naniniwala akong walang may gusto nito. Ngunit ginawa ito ni Ivory, syempre, hindi alam ng Xiao Tao ang maraming bagay dito, alam niya lang na malaki ang ibinayad ni Ivory para sa sarili niya, pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang inaasahan ni Ivory sa kanya. Para sabihing tahasan, kung ang Han na iyan ay ang kayamanan na iniwan ni Ivory para sa Han Sanchen, kung gayon ang Xiao Tao ang kapalit ng 3,000 kayamanan ni Ivory na natitira kay Han. Yung taong kayang palitan ka sa lahat ng bagay, buhay man, pagkain,
o pagtulog kasama ka. Ang pagkakaroon ng isang tulad ng Xiao Tao na mag-alaga kay Han Sanchen ay maaaring isa sa mga pinakanakakasisigurong bagay para sa Ivory sa mundo. Mabilis na lumipas ang oras, at bago ko namalayan, isang araw at isang gabi sa aklat ng 8 kapanglawan ang lumipas. Sa katunayan, ang Ivory eksperto, kahit na ang kanyang panloob na paglilinang ay naunat pagkatapos ng isang labanan sa isang sikat na tindahan, ito ay halos pareho. Ngunit sa daan pabalik sa Yetian City, pagkatapos ng ilang araw na pahinga, nakabawi din ng maraming enerhiya si Ivory. Ngunit sa harap ng nakakabaliw na mga subsidyo para sa Xiao Tao, ang Ivory ay muling ganap na iniwan. Mapatla at mahina ang mukha niya. Makatuwiran na ang gayong malaking sakripisyo ay dapat magresulta sa isang magandang paglago para sa Xiao Tao, kahit man lamang mula sa isang normal na pananaw, ngunit ang katotohanan ay lubhang malupit. Hindi lumaki ang Xiao Tao, hindi man lang gaanong nagbago kumpara sa araw ngayon. Kung sasabihin kong meron, hindi ibig sabihin na wala na, ngunit ito ay napakaliit na ito ay halos balewala. Nahihiya pa nga si Ivory na husgahan ang basic growth ng Xiao Tao sa anumang antas ng cultivation, dahil nakakaawa talaga ang pagtaas. Ito ay tulad ng paghahambing ng isa sa 100, kapag ang pagtaas ay hindi kahit 0.1, ano ang kahulugan ng kung anong antas ang iyong sinasabi? Para sa Ivory, wala itong ibig sabihin. Ate Ivory, sobrang sayang ba ako? Wala man lang akong nararamdaman para sa aking paglilinang, bagaman hindi tawiste si Xiao Tao, ngunit base sa kanyang pag-unawa sa kanyang katawan, sa totoo lang ay malabo mong mahulaan ang isang pangunahing kondisyon ng kanyang sariling katawan. Ang katotohanan ay ang pangunahing sitwasyong ito ay napakapesimista, na halos walang malalaking pagbabago. Pilit na ngumiti si Ivory, di ba sabi natin dati mahirap ang lahat sa umpisa? You have a very special status, you are a descendant of the Pangu clan, therefore, natural hindi ka masusukat sa standards ng ordinaryong tao. On Earth, we have something called Pandora's Box. Kung hindi mo ito binuksan, ito ay isang napaka-ordinaryong kahon, ngunit kapag binuksan mo ito, malamang na makakuha ka ng maraming hindi inaasahang mga pakinabang. Hindi sumagot si Xiao Tao, masasabi niyang sinusubukan ni Ivory na aliwin ang sarili, gayunpaman, kailangan din niyang aminin na talagang may katuturan ang mga salita ni Ivory, no matter what, at least for now, may idea pa rin si Xiao na naghihintay sa kanya, ang sarili ko. Napigilan nito ang Xiao Tao na tuluyang mawalan ng tiwala. Xiao Tao, may paraan, gusto mo bang subukan ito? Siguro, ang pamamaraang ito ay lubos na makakabuti sa iyong paglilinang. Ate, anong magagawa ko? Nagpapalitan kami ng cultivation sa isa't isa. Pagpapalitan ng mga antas ng paglilinang, ano ang ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Xiao Tao. I once read it in a book. What it basically tells is that there is a person with a very high level of cultivation who has been unwilling to accept a disciple because he is afraid that what he has studied for decades or hundreds of years ay baka maging ganito lang, siya ay sinamantala ng kanyang apprentice. Kaya, palagi siyang tumatanggi na tumanggap ng anumang mga apprentice. Gayunpaman, lilipas ang oras at tatanda ang mga tao, dahan-dahan, narating na rin ng Panginoong ito ang huling yugto ng kanyang buhay. Noon lang niya napagtanto na marami sa kanyang orihinal na mga iniisip ay talagang napakalungkot at katawa-tawa. Natatakot siya na baka nakawin ng iba ang kanyang mga tagumpay sa paglilinang, gayunpaman, dahil sa pag-aalala niya tungkol dito, marami siyang napalampas na bagay nang hindi nagtuturo sa kanyang mga alagad. Halimbawa, walang matututuhan sa kanya sa panahong ito, kapag naabot na niya ang huling yugto ng kanyang buhay. Ang ibig sabihin talaga nito ay lahat ng natutunan niya at ang mga pinagmamalaki niyang tagumpay ay makakasama niya, tulad ng isang bangkay, nawawala ito sa hangin pagkatapos ilibing at walang kinalaman sa mundong ito. Sa mga oras na iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng panghihinayang, at least, pagkatapos niyang turuan ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga bagay ay maipapamana pa rin, at least, magalang siyang tawaging master ng kanyang mga magiging disipulo at mga alagad. At least, ang kanyang mga bagay ay maipapamana sa mga susunod na henerasyon. Pero pagkarating sa puntong ito, tumango si Xiao Tao at nakinig ng mabuti sa susunod na mga salita ni Ivory. Nagsisi siya,
kaya kailangan niyang magmadali upang makahanap ng angkop na kahalili pagkatapos magbago ng kanyang isip. Siguro dahil sa sobrang ikli ng panahon, o kaya'y nagalit sa Diyos ang mga ginawa niya noon. In short, hindi naging maayos ang huling yugto niya sa paghahanap ng alagad. Noong malapit na siyang sumuko ng buo, parang gusto na siyang pahirapan ng Diyos. Nakahanap siya ng apprentice na bagay sa kanya ang ugali at pananaw. Sayang lang at hindi talaga bagay ang apprentice na ito para mag-practice ng Taoismo. Nang marinig ito, si Xiao Tao ay biglang nakinig ng mas seryoso, dahil gusto niyang malaman kung ano ang kalalabasan ng taong ito na halos kapareho niya. Sa makatuwid, ang pakiramdam ng paglulubog ng Xiao Tao ay napakalakas. Ate Ivory, anong nangyari sa disipulong ito sa huli? Gusto mo malaman? Nang makita ang kanyang interes, hindi napigilan ni Ivory ang tumawa. Tumanggaw si Xiao na parang tanga, ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay halos kapareho sa kanya, kaya syempre siya ay labis na interesadong malaman. Ngumiti si Ivory at nagsabi, sa huli, kinuha ng disipulong ito ang mantle ng kanyang amo at dinala ang kakayahan ng kanyang amo upang maging isang dakilang sekta. Then how did he did it? Nag-aral ba siya ng mabuti sa master niya? Hindi napigilan ni Xiao na magtanong na lalo pang nagtataka. Ngumiti si Ivory at umiling, mali ka ng hula. Saka paano niya ito pinagpraktisan? Ngumiti ng mahina si Ivory, hulaan mo ulit. Malinaw naman, ang problemang ito ay seryosong lumampas sa kaalaman ng Xiao Tao. Para sa kanya, wala talaga siyang maisip na posibilidad. Time is very tight, and the other person has no talent like me, so assuming that I am that person, what should I do? Paulit-ulit itong iniisip ni Xiao pero wala pa rin siyang sagot. Sa makatuwid, maaari lamang siyang tumuon sa Ivory, umaasa na mabibigyan niya siya ng kasiya siyang sagot. Marahan na ngumiti si Ivory, minsan, madalas na sinasabi ng mga tao na ang tagumpay ay walang katapusan. Naniniwala akong dapat kang maging malinaw sa pangungusap na ito. Tumanggaw si Xiao Tao, oo. Kaya ang pinakamabuting paraan natin ay ang maging down to earth at gawin ito ng hakbang-hakbang, maaaring ang taong iyon ay iniwan ang kanyang kakayahan sa kanyang apprentice, at ang kanyang apprentice ay hindi sumuko. Natutunan mo ba ito sa kaunting pagsisikap? Mapait na ngumiti si Ivory at hinawakan ang ulo ni Xiao Tao, mali ka, o sa madaling salita, gusto lang ng taong nagsabi sa iyo nito na isipin mo. Parang may mga taong madaling makamit ang tagumpay, ngunit sasabihin nila sa iyo na ang daan patungo sa tagumpay ay hindi madali. At least, yun ang iniisip ng karamihan. Pagkarinig nito, lalong natarante si Xiao Tao. Ate Ivory, anong ibig sabihin nito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!